kanina ko pa tinatawagan, hindi naman sumasagot. Nasaan na kaya sila? Rico! Ma'am, dinala na namin yung motor ng babae at ito yung cellphone ng Lena na yun. Paano yan, ma'am? Yari kami kay Boss Rico nito. Ano ka ba? Huwag mo nga isipin yun. Akong bahala sa inyo. Basta ha, huwag mo ko ikakanta na. Ako yung may pakana. Kakaintindihan tayo ha? Malinaw? Yes, ma'am. Eh, bakit hindi ko makontak si Rico? Saan niya kaya dinala yung si Lena? Baka nasa townhouse. Anong townhouse? May isa pang lugar si Boss Rico na pinagdadala ng mga bagong recruit na minors. Baka nandun siya. O, saan yun? Ayan. Okay na yan. Hindi nadudugo yan. May alam ka pala sa ganito. Natutunan ko rin yan. Lalo na mga panahon nagtatago ako sa mga pulis. Kapag may enkwentro, natuto na rin akong gamutin at tahin ang mga sugat ko. Wala ka na ba talagang balak na baguhin ang buhay mo? Hanggang ngayon, pariwara ka pa rin, Rico. Sobra ka naman sa akin, Lena. Nasa tao lang yan kung paano niya nakikita ang sarili niyang buhay. Kung maayos ba yan o hindi. Wala namang problema yung akin. Sa'yo, dahil sanay ka mabuhay sa impyerno, pagkatapos ng ginawa mo sa akin at ng mga tauhan mo, hindi na magbabago ang pagtingin ko sa'yo, Rico. Inaamin kong gago ako, Lena. Pero hindi kita kayang saktan. Hindi ko alam kung magpapasalamat ako sa mga loko-loko kong taon. Kung hindi dahil sa kanila, hindi kita makikita ulit. Masaya akong makita ka ulit, Lena. Okay na ako. Kung ano man ang namagitan sa atin, kalimutan na natin yun. May kanya-kanyang buhay na tayo eh. Okay lang ba sa asawa mo na nandito ako? Wala naman akong asawa, Lena. May kinakasama pero hindi naman seryoso. Hindi na ako magugulat na hindi ka nagsiseryoso. Yun na yata yung tinadhana sa akin, Lena. Hindi ka naman kailangan magseryoso pagdating sa mga babae. Basta okay ang mga negosyo ko. Swak na ako dun. Ikaw ba, Lena? Naging masaya ka ba nung iniwan mo ako? Kagaya ng sinabi ko sa iyo, Rico. Mahirap. Pero hindi ko pinagsisisihan na naging desisyon ko na iwan kita. Nahanap ko yung taong magmamahal sa akin at bibigyan ako ng halaga. Nagkaroon kami ng anak kaya hindi ko na siya binitiwan. Kung meron man akong isang bagay na tamang ginawa sa buhay ko, yun ay nang iwan kita. Okay na rin ang pakiramdam ko. Gabing-gabi na rin. Yung mga anak ko, hindi ko matawagan dahil nahulog yung cellphone ko sa warehouse. Sigurado ako nag-aalala na sila. Mauna na ako, Rico. Lena, sandali. Lena! Lena! Ihatid na kita. Hindi na. Kaya ko na nga sarili ko. Anong kaya mo yung sarili mo? Lena! Lena! Muntik ka na maghahasa at nagdudugo pa yung sugat mo. Huwag mo sabihin hindi ka na komportable sa akin. Ikaw na nga nagsabi, di ba? Wala na sa'yo yung nakaraan natin. Rico, ayoko lang makaabala. Tama na yung isang beses ako may utang na loob sa'yo. Ayoko na madagdagan yun. Lena, hayaan mo na akong ihatid ka. Kahit sa ganung paraan, makabawi man lang ako sa'yo. Sige na.
What are you doing here? Aren't you Celine's friend? So what, you're stalking me now? Pathetic. Kung ako ini-English, wala akong pakialam sa pag-i-English mo. Gusto ko lang sabihin sa'yo, tantanan mo na si Celine. Okay. Okay lang. You don't have to tell me I'm already doing it. But you know, for someone like you, kaibigan mo si Celine. Friends kayo. Pero, kaya mo makipagkaibigan sa kanya? Even if you know she's a murderer, kahit meron siyang pinatay, okay lang sa'yo, kinukonsinti mo. Think about it. Deserve ba niyang ipagtanggol ng mga kaibigan niya? Dahil mabuti siyang tao. Paano siya naging mabuting tao kung pinatay niya ang kapatid ko? Kung ano man nangyari sa kapatid mo, dapat lang sa kanya yun. Nirape niya si Gina. Yung kapatid mo, yung totoong masama. Ano sinabi mo, ha? Ulitin ko, Oo, ulitin mo. Sige. akala mo si Celine ang totoong pumatay kay Leo. Pero hindi. Nagkakamali kayong lahat. Tawin mo nga. Okay ka lang? Yeah. Okay na yan. Hindi natutugo yan. Hindi ka pa rin nagbabago, Lena. Hanggang ngayon, maganda ka pa rin. Sexy. Hindi kita matanggal sa isip ko. Parang binabaliw mo na naman yata ako, Lena. Kung ikaw yung sister-in-law ni Becca, ibig sabihin, dito ka lang nakatira. Kung kailangan kong ligawan kita ulit para mapasakin ka lang, gagawin ko. Babawiin kita, Lena. Akin ka lang. Excuse me po. May kailangan po ba kayo? Oo. Hinahanap ko si Lena. Lena Serrano. Dito ba siya nakatira? Opo, dito nga po. Nanay ko po siya. Nanay mo si Lena? May isang babae dito. Madalas pinagtitripan niya ako eh. Pero huwag mo na lang sabihin kay Gary Eugene ha. Ayoko mag-alala pa sila sa akin. Akala mo si Celine ang totoong pumatay kay Leo. Pero hindi. Nagkakamali kayong lahat. Tawin mo. Hoy, nandito ka na naman? Kakadala mo lang kanina. Bakit? Hindi ko na kaya, Celine. Ha? Kailangan ka malaman. Ano? Andiyan ba ang nanay mo? Kasama niya ba ang tatay mo? Wala na po akong tatay ngayon.
Bale, yung nagpalaki po sa akin, namatay na po. Tapos yung totoo ko naman pong tatay, hindi ko na nakagisnan. Hindi mo pa rin nakikilala ang tatay mo. Hindi po eh. Bakit po? May alam po ba kayo? Kilala niyo po ba yung tatay ko? Ay, sino nga po pala kayo? Ako si Rico. Dati kong nobya ang nanay mo. Nopya? Parang wala namang nakakwento si nanay na ganun. Matagal na kasi yun. At ilang buwan lang kami nagsama eh. Magkakaanak nga dapat kami. Kaya lang, nakunan daw siya. Ako na si nanay? Carrie, Len. pumasok ka sa loob. Teka lang, may itatanong pa po ako. Sige na, pumasok ka sa loob. Wala kang kailangan malaman o itanong sa lalaking to. Sige na, pumasok ka na. Sige na. Sige na, anak. Naisi lang. Tumigil ka. Sige na, pasok. Bakit mo kinakausap ang anak ko, ha? Ano yung sinasabi niya itatanong niya? Ano pinagsasabi mo? Wala. Sinabi ko lang na ex kita. Pero hindi mo pa rin nakakalimutan. Di ba? Ano ba? Seryoso ako, Rico. Sinabi ko lang na nakunan ka. Kaya nawala ang anak natin. Bakit ka nagkwento? Bakit mo sinabi yun? Ano masama dun? Halika nga. Mag-usap tayo doon. May nangyari ba sa nanay ko? Ano nangyari sa mga kapatid ko? Wala. Eh ano? Hindi mo pwedeng ihalo yan sa mga kriminal na hindi underage. At saka pagpatak nila ng 21 years old, ihalo din yan sa totoong kulungan. Mahirap yan. Kung hindi ka bubugbugin ng bubugbugin sa loob, mababaliw ka. Yung iba nga nagpapakamatay pa eh. Na hindi ko kayang makikita kang malungkot. Nagkakaganyan ka. Alam mo, salamat kasi andyan ka. Sa inyo na lang ako kumukuha ng lakas eh. Sa pamilya ko, pati na rin ikaw. Alam ko, si Gina naman talaga yung kaibigan mo. Pero salamat din na kasi binadalo mo ko. Dahil sa'yo pakiramdam ko hindi ako mag-isa. Salamat, Tape.